July 31, 2025, isa na namang reklamo ang natanggap ng aming Action Center. Ayon sa kanya, pinabayaan na ang kanyang nakatatandang kapatid na itatago natin sa pangalang David ng sarili nitong anak. Nandito pa siya noon, nasa loob ng bahay namin. May instances, biglang binuksan niya yung pinto, may nakasikbit siya ng mga kutsilyo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Pero nung time na yon, nagkaroon siya na ng depression. Dahil sa insidenteng ito, nagpasya siyang patignan si David sa isang espesyalista. Kaya dinala ko siya sa National Center for Mental Health noon. Doon siya na-diagnose ng schizophrenia. Para na rin daw sa kanilang kaligtasan, naghanap sina Louie ng ibang matitirhan ni David. Kwento ni Louie, dating naninirahan sa Cebu ang kanyang kuya kasama ang kanyang anak. Pero dahil daw nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ama, lumuwas si Tatay David sa Manila. Misis ng kapatid ko, patay na po. At saka may anak naman po siya na nasa probinsya po. Nang puntahan ng Resibo, ang tinitirhang building ng lolo, walang Tatay David na nasa loob nito. Kinabukasan, kasama si Louie at ang kanyang isa pang kapatid na si Maria, sinuyod ng Resibo ang Marikina para hanapin si Tatay David. Tuwing umaga raw kasi, nakaugalian na nitong magpagala-gala sa lansangan. Makalipas ang halos 3 oras na paghahanap. Ayun siya sa kanan eh. Hindi po kayo pwede magpakita sa kanya, baka magwala. Nakita ng Resibo si Tatay David sa isang kainan sa loob ng palengke sa Marikina. Pero makalipas lang ang ilang minuto, muli siyang nawala at nag-ikot sa lansangan. Nang ilapit ng Resibo sa CSWDO ng Antipolo ang sitwasyon ni Tatay David, pinayuhan ang aming team na idulog sa social worker ng Barangay Mayamot. Ayon sa kanila, hindi pa nila maaaring i-rescue o manghimasok sa kalagayan ng senior citizen shelter dahil may nag-aalaga pa sa kanya. Mahirap po yun pag ganun, lalo't may resistance at lalo't kung mayroong problema sa pag-iisip. Din-discourage natin sila na hindi porke hindi na kaya, susukuan natin. Dahil nga ito po ikapamilya natin, hanggat maaari po hanggang sa huli, nandun po tayo para alagaan natin sila. Pero ayon kanila Louie, hindi na rin nila kayang buhayin ang kanilang kapatid, kaya panawagan ni Louie sa kanyang pamangkin. Ang gusto kong mangyari, diyan na yung patirahin yung tatay mo sa iyo. Patawarin mo na. Ilang ulit na sinubukan ng barangay at Resibo na makausap ang nag-iisang anak ni Tatay David. Nakapanayam ko si Maria, isa sa mga kapatid ni Lolo David. Natuntun po namin sa Resibo yung kinaroroonan po ng anak ng pasyente. Opo. Pero siya ho ay tumanggi munang humarap sa camera. Opo. At hindi ho muna nagbigay ng mas mahabang pahayag. Opo. Pero ang kanyang binabanggit, hindi niya ho kaya munang tanggapin si Lolo. Bakit sir umiiwas siya sa gastos? Yun ang hindi pa humalinaw sa amin. July 2025, inihain ang panukalang batas sa Senado na Parents Welfare Act of 2025. Iminumungkahi rito na magiging responsibilidad na ng mga anak ang alagaan at suportahan ng kanilang mga magulang na mga senior citizen at wala nang kakayahang kumita o maghanap buhay. Yung intent ng bill na magbumuo ng support system para sa mga elderly people, nagkakasakit na, ay of course sinusuportahan ng DSWD. Bagamat layunin ng panukala na tiyaking susuportahan ang mga magulang sa oras ng pangangailangan, hindi raw kasama ang mga magulang na napatunayang ng abuso na nakita't ng abandona ng anak. Kinakailangan na malaman natin, matukoy yung mga iba't ibang mga kadahilanan ng mga anak. Bakit po some are not able to take care of their elderly parents. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng Resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel